Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang tahimik na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng isang bulong, isang mensahe na nagmumula sa libu-libong taon ng nakaraan. Ang mensaheng ito, mula sa mga pahina ng aklat ni Propeta Isaias, ay nagsasalaysay tungkol sa isang pangako: ang mga pulo sa silangan ay magiging kanlungan ng mga nangangailangan. Ngunit sino ang tinutukoy sa propesyang ito? At kailan ito matutupad? Mayo, 1935. Sa loob ng Palasyo del Gobernador sa Intramuros, nagsisimula ang isang bagong kabanata para sa Pilipinas. Ang bagong halal na Pangulo ng Commonwealth, si Manuel L. Quezon, ay nakaupo sa gitna ng isang maharlikang bulwagan. Sa harap niya ay naroroon ang mga opisyal na dayuhan at lokal na leader na naglalakad sa linya ng diplomatikong usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, isang mas malalim na issue ang iniharap. Ginoo Pangulo, ani ng isang Amerikanong diplomat, tumikhim muna bago nagpatuloy. Ang sitwasyon sa Europa ay nagiging mas komplikado. Ang pamahalaan ni Adolf Hitler ay nagpapakita ng malinaw na galit laban sa mga Hudyo. Kayo ba, bilang leader ng bansang ito, ay naniniwalang may papel ang Pilipinas sa usaping ito? Tahimik na tumitig si Quezon sa diplomat. Sa likod ng kanyang mga mata, mababanaag ang timbang ng tanong na yon. Alam niyang ang sagot ay hindi simpleng opinyon lamang. Lumakad siya palapit sa bintana, tanaw ang lungsod ng Maynila sa labas. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, sumagi sa kanyang isipan ang isang pamilyar na linya mula sa isang talumpati na binigkas niya noong halalan: ang bansang ito ay para sa mga tao. At ang hustisya, hindi dapat nakatali sa lahi. Nagbalik siya sa upuan. Ang Pilipinas ay hindi magiging tahimik kung ang mga inosenteng buhay ay nanganganib. Ang tanong ninyo ay hindi kung may papel kami, kundi kung kailan kami magsisimula. Noong nakaraan, bago pa man ang mga pangyayari sa Intramuros, ang kwento ng propesya ay matagal nang nag-ugat. Sa mga sulok ng lumang simbahan sa Maynila, isang batang mag-aaral na nagngangalang Efraim ang nakikinig sa kanilang leksyon sa relihiyon. Mga bata, sabi ni Padre Esteban, hinawakan ang isang matandang Biblia habang naglalakad sa harap ng klase. Alam ba ninyo ang sinasabi sa aklat ni Isaias? Sa Kabanata 60, ito ang mababasa: ang mga pulo ay maghihintay sa akin, at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay magdadala ng iyong mga anak mula sa malayo. Taas kamay si Efraim. Padre, sino po ang tinutukoy na mga anak? Ngumiti ang pari at saglit na umupo sa kanyang lamesa. Ang mga anak na yon, Efraim, ay maaaring ang mga tao ng Diyos. Ngunit tandaan ninyo, hindi palaging malinaw ang mga propesya. May mga pagkakataong matutuklasan lamang natin ang sagot kapag dumating na ang tamang panahon. Ang sagot ay nagpatigil kay Efraim. Habang nagmumuni-muni, lumutang sa kanyang isipan ang mapa ng Pilipinas na nasa dingding ng kanilang silid-aralan. Padre, tanong niya muli, tayo po ba, bilang mga isla, ay maaaring kabilang sa sinasabing pulo sa propesya? Maaaring, sagot ng pari. Ngunit ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan ito matutupad. Europa, 1933. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, ang dilim ay unti-unting bumabalot sa Alemanya. Sa Berlin, isang batang babae na nagngangalang Miriam Levinson ang nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagrarally sa kalye. Ang sigaw ng "Heil Hitler" ay nag-echo sa buong kalsada. Ang kanyang ama, si Jacob Levinson, ay tahimik na isinara ang mga kortina. Miriam, sabi niya, hawak ang balikat ng anak, simula ngayon, hindi ka muna papasok sa paaralan. Bakit po, Papa? Tanong ng bata, puno ng pag-aalinlangan. Hindi na ligtas, sagot ng ama, pilit na nilulunok ang kanyang kaba. Sa araw na yon, sinimulan ng mga Nazi ang pagsunog sa mga libro ng mga Hudyo at ang paglaganap ng propaganda laban sa kanilang lahi. Mabilis na nagbago ang buhay ng mga Levinson, at tulad nila, milyon-milyong Hudyo ang nawalan ng pag-asa. Sa Malacanang, makalipas ang ilang buwan mula sa kanyang unang pahayag, si Quezon ay tahimik na nagbabasa sa kanyang opisina. Ang ulat na nakalatag sa kanyang lamesa ay naglalaman ng detalye ng mga pagsubok na dinaranas ng mga Hudyo. Tumigil siya sa isang larawan, mga batang Hudyo, nakasuot ng bituin ng David, na nakatayo sa isang madilim na eskinita sa Warsaw. Masyado nang malala ito, bulong niya sa sarili. Tumayo siya at muling tinanaw ang ilog Pasig mula sa kanyang bintana.
Kung darating ang araw na maaari tayong magbigay ng kanlungan, gagawin ko ito kahit anong mangyari. Ang panimula ng propesya. Ang bulong ng propesya ay patuloy na dumadaloy mula sa nakaraan. Sa katauhan ni Quezon, tila ang mga salita ni Isaias ay unti-unting nagiging totoo. Ngunit paano niya gagawing realidad ang isang pangarap na halos imposible sa gitna ng takot at digmaan? Ang tanong na ito ay maghahatid sa Pilipinas sa isang masalimuot ngunit makabuluhang landas. Sa ilalim ng parehong langit, habang ang mga Hudyo ay naghahanap ng liwanag, ang Pilipinas ay nagiging sagot sa kanilang dasal. Ang amoy ng nasusunog na papel ay nag-umapaw sa mga lansangan ng Berlin. Ang mga tindahan ng mga Hudyo ay winasak, ang mga bintana ay basag, at ang mga pangalan ng negosyo ay pininturahan ng malalaking bituin ng David. Isang batang lalaki, si Eli, ang nagtatago sa likod ng kanyang ina habang pinanonood ang kanilang tindahan na inaabuso ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng Nazi. "Nay, bakit po nila ginagawa ito?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Dahil takot sila," sagot ng ina, ang kanyang mga matay puno ng takot at pagdurusa. Takot sila sa kung anong hindi nila nauunawaan. Ngunit sa likod ng sagot na iyon ay isang mas madilim na katotohanan. Ang Alemanya sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler ay naging isang pugad ng put at paninisi. Sa ilalim ng kanyang rehimeng Nazi, ginawang mga scapegoat ang mga Hudyo para sa lahat ng problema ng bansa. Ang bawat batas, utos, at propaganda ay naglalayong tanggalan sila ng kanilang pagkatao. Sa mga lansangan, ang mga bata ay tumitigil sa pag-aaral, ang mga magulang ay nawawalan ng trabaho, at ang mga tahanan ay nawawalan ng katahimikan. Sa halip, napalitan ang lahat ng takot. Samantala, sa konferensya ng Vian noong 1938, nagtipon-tipon ang mga lider ng iba't ibang bansa upang talakayin ang lumalalang sitwasyon ng mga Hudyo. Sa halip na magbigay ng konkretong tulong, ang karamihan sa kanila ay nagdesisyon na manatili sa likod ng kanilang mga saradong pintuan. Ang bawat isa'y may rason, hindi kami handa. May sapat na problema na kami. Ang isa sa mga kalahok sa pulong, si Mars Zimmerman, isang Hudyo na nagmula sa Austria, ay tahimik na nakikinig habang paulit-ulit na sinasabi ng mga leader ang kanilang mga dahilan. "Bakit pa tayo umaasa?" tanong niya sa isang kapwa delegado. "Wala na tayong iba pang maasahan," sagot ng kasama, halos pabulong, na parang natatakot na marinig ng iba ang kanyang kawalang pag-asa. Sa kabila ng kanilang kawalang pag-asa, isang lugar sa silangan ang tahimik na naghahanda. Sa Maynila, si Manuel Laquezon ay abala sa pagsusuri ng mga ulat mula sa Europa. Sa bawat pahinang kanyang binabasa, mas nararamdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang gabinete, bagamat may kaunting pag-aalinlangan, ay nagsimula ng talakayin ang posibilidad ng pagtanggap ng mga Hudyo. Sa isang pulong, tumayo si Quezon, hawak ang isang dokumento. Ang tanong dito ay hindi kung kaya natin o hindi. Ang tanong ay kung handa tayong manindigan para sa tama. Ngunit may mga tumutol. "Pangulo," sabi ng isang miyembro ng gabinete, "ang Pilipinas mismo ay nangangailangan ng tulong. Ang ating ekonomiya ay hindi pa ganap na matatag. Paano natin sila maaruga? Kung hindi natin sila matutulungan, sino ang gagawa nito?" sagot ni Quezon. "Kung kaya ng isang maliit na bansa tulad ng atin na magbukas ng ating puso, ito ay magiging isang aral para sa mundo." Sa kabilang panig ng Pasipiko, ang pamilyang Levinson ay nakatanggap ng balita na may ilang bansa na bukas sa pagtanggap ng mga Hudyo. Isang gabi, habang nagkakainan, tumigil si Jacob, ang ama, at tinanong ang kanyang asawa. "Ruth, narinig mo na ba ang tungkol sa Pilipinas?" "Ano yon?" sagot ni Ruth habang pinupunasan ang mga kamay ng anak nilang si Miriam. "Isang lugar daw sa silangan. Hindi ko alam ang maraming detalye, pero sabi nila, bukas daw ang mga pintuan nila para sa mga tulad natin." Napuno ng pag-asa ang mata ni Miriam. "Ibig sabihin, ligtas tayo doon, Papa?" "Hindi ko alam," sagot ng ama, tinitimbang ang lahat ng posibilidad sa kanyang isipan. "Pero marahil ito na ang ating pagkakataon." Ang kanilang desisyon na subukang makarating sa Pilipinas ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang pamilya. Ngunit bago nila magawang iwanan ang Europa, kailangang pagdaanan ang mas mahirap na mga hamon. Sa mga lansangan ng Warsaw, Poland, nagsimula ng itaboy ang mga Hudyo papunta sa mga ghettos. Si Eli at ang kanyang ina ay isinama sa isang maruming kampo na walang sapat na pagkain o tubig. Sa gitna ng kahirapan, ang ina ni Eli ay patuloy na nagdarasal, umaasa sa isang milagro.
Naniniwala ka pa ba sa Diyos, Nay? Tanong ni Ellie habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Anak, ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa ng milagro. Minsan, hindi natin agad nakikita pero darating iyon. Sa Maynila, nagsimulang maghanda si Quezon para sa isang mas malawak na plano. Pinatawag niya ang kanyang mga tagapayo upang bumuo ng isang opisyal na pulisya na tatawaging open door policy. Ang plano ay simple ngunit mapangahas, gawing ligtas na kanlungan ang Pilipinas para sa mga Hudyo na tumatakas sa Europa. Sa isang pulong kasama ang mga opisyal ng gobyerno, naglahad si Quezon ng kanyang plano. Hindi tayo magiging tahimik habang ang mundo'y nagdudusa. Ang Pilipinas ay isang maliit na bansa, ngunit malaki ang ating puso. Ngunit Pangulo, sabi ng isang senador, hindi ba tayo mahaharap sa peligro kung magbukas tayo ng ating mga pintuan? Ang mas malaking peligro ay ang mawalan tayo ng ating pagkatao, sagot ni Quezon nang walang pag-aalinlangan. Ang mundo ay nagbabago. Ang init ng digmaan ay unti-unting nadarama. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang Pilipinas ay nagsisimulang maging isang sinag ng pag-asa para sa mga Hudyo. Ang mga unang hakbang ni Quezon, bagamat puno ng balakid, ay naglalatag ng pundasyon para sa isang makasaysayang misyon. Habang ang mga Hudyo tulad ng pamilya Levinson ay umaasa na marating ang ligtas na kanlungang iyon, ang tanong ay nananatili, sapat ba ang oras para sa kanilang pagtakas? O masyado nang huli ang lahat? Sa Geneva, ang konferensya ng Vian noong 1938 ay nagtipon ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Ang pangunahing agenda, talakayin kung paano tutulungan ang mga Hudyo na tumatakas mula sa pag-uusig ng mga Nazi. Ngunit sa halip na magbunga ng konkretong aksyon, naging pugad ito ng pag-iwas at pagkukubli. Ang isang delegado mula sa isang kilalang bansa ay tumayo, nililinaw ang kanilang posisyon. Habang naiintindihan namin ang kalagayan ng mga Hudyo, hindi namin maaring buksan ang aming mga hangganan. May sariling problema kami sa aming ekonomiya. Sa bawat pahayag na ganito, lalong naramdaman ni Mars Zimmerman, isang tagapagsalita ng mga Hudyo, ang bigat ng kanilang kalagayan. Tumayo siya upang magsalita, ngunit bago pa man siya makapagsimula, narinig niya ang isang diplomat na pabulong na nagsabi sa kanyang katabi, kahit ano pa ang sabihin nila, wala tayong obligasyon. Ginoo, ani ni Mars, ang kanyang tinig ay puno ng puot at galit. Hindi ito tungkol sa obligasyon. Ito ay tungkol sa pagiging tao. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagbunga lamang ng tahimik na pag-iwas ng tingin mula sa iba pang mga delegado. Habang ang mga lider ng mundo ay nagpapaligsahan sa kung sino ang magbibigay ng pinakamagandang dahilan upang umiwas, ang mga Hudyo sa Europa ay lalong nalulugmok sa kahirapan. Sa Vienna, si Ruth Levinson ay pilit na pumipila sa isang opisina na nagbibigay ng visa para sa mga Hudyo. Mahaba ang linya at ang bawat isa ay may parehong ekspresyon ng pagkabalisa at pag-asa. Sa tabi niya, isang matandang lalaki ang nagsimulang magmakaawa sa opisyal sa likod ng lamesa. Please, sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay halos pabulong. May mga apo ako. Kailangan naming makaalis bago pa man kami dalhin sa mga kampo. Ngunit tumayo ang opisyal at tumanggi. Puno na ang kwota. Hindi na kami maaaring tumanggap pa ng aplikasyon. Naramdaman ni Ruth ang bigat ng sitwasyong iyon. Nasa kanyang kamay ang mga papeles ng kanilang pamilya, ngunit habang tumatagal ang pila, lalong lumalabo ang kanilang tsansa. Samantala, sa Maynila, ang mga talakayan ni Quezon at ng kanyang gabinete ay lumalalim. Dumating ang balita mula sa Vian na karamihan sa mga bansa ay tumanggi na magbigay ng tulong sa mga Hudyo. Sa kabila nito, hindi nagpatinag si Quezon. Iyan na ang hinihintay nating kumpirmasyon, sabi niya sa isang pulong. Kung ang iba ay tumanggi, tayo ang tatanggap. Ngunit may mga agam-agam pa rin ang ilan. Pangulo, paano natin ipepresenta ito sa mga Pilipino? Ang ating mga kababayan mismo ay naghihirap. Paano natin ipapaliwanag na bibigyan natin ng tulong ang mga banyaga? Tumayo si Quezon, tumitig sa bawat miyembro ng kanyang gabinete. Hindi ito tungkol sa kung sino ang banyaga o hindi. Ito ay tungkol sa ating pagkatao. Hindi natin maaaring baliwalain ang kanilang pagdurusa. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kapag tayo'y naging tahimik sa harap ng ganitong kasamaan, tayo rin ay nagiging bahagi nito. Sa Warsaw Ghetto, si Ellie at ang kanyang ina ay patuloy na umaasa sa balita tungkol sa mga posibleng kanlungan. Sa kabila ng hirap, ang ina ni Ellie ay nananatiling positibo.
Nabalitaan ko na may isang lugar sa malayo, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang Pilipinas. Narinig ko na bukas daw ang kanilang puso para sa atin. Talaga po, tanong ni Ellie, ang kanyang mga matay lumiwanag. Anak, sagot ng ina. May mga taong naniniwala pa rin sa kabutihan. Sa Pilipinas, nagkaroon ng isang mahalagang pagpupulong sa Malacanang. Dumalo ang mga lider ng komunidad, mga dayuhang diplomat at ilang miyembro ng simbahan. Ang layunin, talakayin ang konkretong hakbang para sa open door policy. Sa gitna ng diskusyon, tumayo si Padre Joaquin, isang kilalang leader ng simbahang Katoliko. Ang ating misyon ay malinaw, tulungan ang nangangailangan, anuman ang kanilang lahi o relihiyon. Ang tanong ay hindi kung dapat ba natin gawin ito, kundi kung paano natin ito maisasakatuparan ng maayos. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Unti-unting nawala ang mga pagtutol, at sa halip, nabuo ang isang plano, simulan ang pagtanggap ng mga Hudyo sa maliliit na grupo, habang inihahanda ang mas malaking programa ng pagkukupkop. Sa Vienna, nabalitaan ni Jacob Levinson ang tungkol sa planong ito. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakita niya ang kanyang asawa at mga anak na nakangiti. Papa, sabi ni Miriam, totoo ba ito? May pag-asa na ba tayo? May pag-asa, sagot ni Jacob, hinahaplos ang pisngi ng anak. Ngunit kailangan nating magmadali. Ang kanilang aplikasyon para makaalis ay isinumite sa pinakamalapit na konsulado ng Pilipinas. Ang proseso ay hindi madali, ngunit ang kanilang determinasyon ay hindi matitinag. Habang ang mga Levinson at libu-libong iba pa ay naghahanda para sa kanilang paglalakbay, si Quezon ay nagbigay ng isang makasaysayang talumpati sa harap ng kanyang mga kababayan. Mga kababayan, simula niya, ang ating bansa ay dumaan din sa hirap at pagsubok. Alam natin ang pakiramdam ng pagiging walang-wala, ng pagiging tinatalikuran. Ngayon, may pagkakataon tayong maging kanlungan para sa iba. Hindi ba't ito ang ating pagkakakilanlan, ang pagiging mapagbigay at may malasakit? Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng mga tao. Isa-isa, nagsimula silang maniwala sa misyon na ito. Ngunit habang lumalapit ang katuparan ng plano, mas dumadami ang mga balakid. Ang mga Nazi ay nagiging mas agresibo sa paghawak sa mga Hudyo, at ang mga hangganan ng Europa ay lalong nagiging masikip. Ang bawat sandali ay mahalaga, at ang tanong ay nananatili, makakarating ba ang mga Hudyo sa Pilipinas bago mahuli ang lahat? Ang araw ay papalubog na sa Intramuros nang magtipon ang pinakamahalagang leader ng gobyerno ng Pilipinas sa Malacanang. Si Pangulong Manuel Laquezon, na tila hindi nakakaramdam ng pagod, ay nakatayo sa harap ng kanyang gabinete. Ang kanyang mga matay nagliliyab ng determinasyon. Mga Ginoo, simula niya, ang ating desisyon ngayong gabi ay magtatakda ng ating pagkatao bilang isang bansa. Hindi lamang ito tungkol sa politika o ekonomiya, ito ay tungkol sa kung sino tayo bilang mga Pilipino. Tahimik ang silid habang inilabas ni Quezon ang isang balita mula sa Europa. Narito ang pinakahuling ulat mula sa Alemanya. Ang mga Hudyo ay hindi lamang pinagbawalan sa kanilang mga trabaho at paaralan. Sinisimulan na rin silang itaboy sa mga kampo na wala nang balikan. Itinaas ni Quezon ang kanyang boses. Kung hindi natin sila tulungan, sino ang gagawa nito? Ang mundo ay tumalikod na sa kanila. Hindi natin maaaring gawin ang pareho. Ngunit sa kabila ng kanyang paninindigan, may mga miyembro ng gabinete ang nagpakita ng pag-aalinlangan. Pangulo, sabi ni Kalihim Vargas, ang kanyang boses ay magalang ngunit puno ng pag-aalala, ang ating ekonomiya ay hindi pa matatag. Ang mga Pilipino mismo ay nangangailangan ng tulong. Kung magdadagdag pa tayo ng mga banyagang problema, baka tayo ang magkulang. Kalihim, sagot ni Quezon, hindi ito tungkol sa kung ano ang kaya natin. Ito'y tungkol sa tamang gawin. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang tumatalikod sa nangangailangan. Habang patuloy ang talakayan, sa kabilang panig ng mundo, si Jacob Levinson at ang kanyang pamilya ay tumatakas mula sa kanilang tahanan sa Vienna. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska, at ang kanilang tahanan ay sinira ng mga Nazi. Habang naglalakad sila sa isang madilim na kalye, mahigpit na hinawakan ni Jacob ang kamay ng kanyang anak na si Miriam. Kapit lang, anak, sabi niya. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakarating sa ligtas na lugar. Mama, bulong ni Miriam sa kanyang ina, saan tayo pupunta? Sa silangan, sagot ni Ruth, pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses. May isang bansa doon na tumatanggap sa mga tulad natin. Hindi tayo pababayaan.
Sa Maynila, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating sa Malacanang upang kausapin si Quezon. Si Paul Msnot, ang High Commissioner ng Estados Unidos sa Pilipinas, ay nagdala ng balita mula sa Washington. El President, ani Msnot habang nakaupo sa opisina ni Quezon, ang Estados Unidos ay pinipilit na panatilihing limitado ang imigrasyon ng mga Hudyo. Ngunit narinig ko ang plano mo. Gusto kong malaman kung paano mo ito maisasakatuparan. Ngumiti si Quezon. Napakasimple, Commissioner. Ang Pilipinas ay may kapasidad. May lupa tayo, may mga mapagkukunan, at higit sa lahat, may puso tayo. Hindi natin kailangan ng pahintulot upang gumawa ng tama. Ngunit, dagdag ni Msnot, mayroon kang mga kalaban sa loob at labas ng bansa. Siguradong haharap ka sa maraming balakid. Awari ako sa mga balakid, sagot ni Quezon, ngunit hindi ito ang panahon para umatras. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Sa mga darating na linggo, ang plano ni Quezon ay unti-unting nabuo. Ang open door policy ay formal na inanunsyo na nagpapahintulot sa pagpasok ng libu-libong Hudyo sa Pilipinas. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, umaabot hanggang Europa. Sa isang sulok ng Warsaw Ghetto, si Eli at ang kanyang ina ay nakatanggap ng balita mula sa isang kapwa Hudyo na nakatakas mula sa kampo. May isang lugar sa silangan, sabi ng kanilang kaibigan. Ang Pilipinas. Bukas ang kanilang mga pintuan. Talaga? Tanong ng ina ni Eli, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Paano tayo makakapunta roon? May mga grupo na tumutulong, sagot ng lalaki. Ngunit kailangan nating magmadali. Ang mga Nazi ay nagiging mas mapanganib araw-araw. Balik sa Pilipinas, sinimulan ni Quezon ang paghahanda para sa pagdating ng mga Hudyo. Naglaan siya ng personal na pondo upang magtayo ng mga pansamantalang tirahan para sa mga refugees sa Marikina. Ang kanyang personal na suporta ay nagbigay inspirasyon sa iba pang Pilipino na magbigay ng kanilang tulong. Sa isang panayam sa radyo, binigkas ni Quezon ang mga salitang tumagos sa puso ng marami, ang Pilipinas ay isang maliit na bansa. Ngunit ang ating puso ay sapat na malaki para sa lahat ng nangangailangan. Hindi natin kayang baliwalain ang tawag ng hustisya. Sa gitna ng kaguluhan sa Europa, ang pamilya Levinson ay nakatanggap ng balita na ang kanilang aplikasyon para sa visa papuntang Pilipinas ay naaprubahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, muling nagkaroon ng ngiti si Jacob habang hawak ang mga papeles. Ruth, sabi niya sa kanyang asawa, may pag-asa na. Ang Pilipinas ang ating magiging tahanan. Papa, sabi ni Miriam, ligtas na po ba tayo? Malapit na, anak, sagot ni Jacob habang mahigpit na niyakap ang kanyang pamilya. Malapit na. Habang ang mga Levinson ay naghahanda para sa kanilang paglalakbay, sa Maynila ay nagsisimula nang dumating ang unang grupo ng mga Hudyo. Ang kanilang pagdating ay sinalubong ng maligaya ng mga Pilipino. Maligayang pagdating, sabi ni Quezon habang nakikipagkamay sa isa sa mga bagong dating. Ang Pilipinas ay inyong tahanan. Ngunit habang patuloy ang pagkilos para sa kaligtasan ng mga Hudyo, nararamdaman ni Quezon ang paparating na panganib. Ang mundo ay papalapit na sa digmaan, at ang bawat desisyon ay nagiging mas mabigat. Sa gitna ng magulong daigdig na nilamon ng gyera, ang pag-asa ay tila isang alingawngaw na maririnig lamang sa tahimik na gabi. Ngunit sa bawat pagdaan ng mga araw, ang alingawngaw na iyon ay nagiging mas malinaw para sa mga Hudyo na umaasang makatakas mula sa kamatayan. Sa isang maliit na apartment sa Vienna, naghahanda ang pamilya Levinson para sa isang mahirap na paglalakbay. Jacob, bulong ni Ruth habang inaayos ang ilang piraso ng kanilang damit, sigurado ka bang makakarating tayo ng ligtas? Hinawakan ni Jacob ang kamay ng asawa. Walang katiyakan, Ruth. Ngunit ang Pilipinas ay nagbigay ng pagkakataon. Ito lang ang mayroon tayo. Sa kabilang kwarto, si Miriam, na nooy 12 taong gulang, ay tahimik na pinagmamasdan ang isang laruang ibon na gawa sa kahoy, ang tanging alaala ng mas masayang panahon. Mama, tanong niya, sa tingin mo ba, sa Pilipinas, makakakita ako ng mga tunay na ibon tulad nito? Ngumiti si Ruth kahit punong-puno ng kaba ang kanyang puso. Anak, sa Pilipinas, maraming magagandang ibon. At higit sa lahat, ligtas ka roon. Sa parehong panahon, sa Marikina, ang isang malawak na lupain ay unti-unting nagiging tahanan. Pinondohan mismo ni Pangulong Quezon ang pagtatayo ng mga bahay para sa mga refugees.
Sa kabila ng mga limitasyon ng bansa, walang alinlangang ginawa ng mga Pilipino ang kanilang makakaya upang magbigay ng kanlungan. Si Ramon, isang lokal na karpintero, ay abala sa paglalagay ng bubong sa isa sa mga bahay. Hindi ko akalaing magtatayo tayo ng mga tahanan para sa mga dayuhan, sabi niya sa kanyang kaibigang si Nestor. Bakit hindi, sagot ni Nestor. Kung tayo ang nasa kanilang kalagayan, hindi ba taasahan din natin ang tulong ng iba? Habang nag-uusap, isang opisyal ng gobyerno ang dumaan upang tingnan ang progreso ng proyekto. Magaling, sabi niya, malapit na nating matapos ito. Kailangang handa ang lahat bago dumating ang mga bagong refugees. Samantala, sa barkong sinasakyan ng pamilya Levinson mula Europa, pinaghalong kaba at pag-asa ang nararamdaman ng bawat isa. Sa bawat hampas ng alon, mas napapalapit sila sa kanilang layunin. Sa kubyerta, si Jacob ay nakatayo sa tabi ng railing, nakatingin sa malawak na karagatan. Sa tabi niya, ang isang kapwa Hudyo ay nakipag-usap. Narinig mo na ba ang tungkol sa Pilipinas? Tanong ng lalaki. Kaunti lang, sagot ni Jacob. Pero sinasabi nilang bukas ang kanilang puso para sa atin. Napakaswerte natin, ani ng lalaki. Ang ibang bansa ay tumalikod sa atin, ngunit ang Pilipinas ay tinanggap tayo. Sa pagdating ng barko sa Maynila, ang tanawin ng dalampasigan ay isang surreal na eksena para sa pamilya Levinson. Ang init ng araw, ang sigaw ng mga nagbebenta sa pier, at ang masiglang galaw ng mga tao ay tila isang panibagong mundo. Ruth, sabi ni Jacob, mahigpit na hawak ang kamay ng asawa, ito na ang simula. Habang bumababa sila sa barko, sinalubong sila ng mga lokal na opisyal na may mga ngiti sa mukha. Maligayang pagdating sa Pilipinas, sabi ng isang Pilipinong opisyal. Narito kayo ngayon sa isang ligtas na lugar. Si Miriam, hawak pa rin ang laruang ibon, ay tahimik na tiningnan ang paligid. Mama, ito ba ang sinasabi mo? Ang lugar na ligtas? Anak, sagot ni Ruth habang tumutulo ang kanyang luha. Ito na yon. Sa mga sumunod na linggo, ang mga bagong dating ay nagsimula ng manirahan sa mga itinayong bahay sa Marikina. Ang komunidad ng mga Hudyo at Pilipino ay unti-unting nagkakilala at nagkakalapit. Isang araw, habang naglalaro si Miriam sa isang maliit na hardin, lumapit sa kanya ang batang si Ramonito, anak ni Ramon na karpintero. Anong hawak mo? Tanong ni Ramonito. Isang laruang ibon, sagot ni Miriam. Ito lang ang natira mula sa aming tahanan. Gusto mo bang gumawa tayo ng mas maraming ibon? Tanong ni Ramonito, na may dalang maliit na piraso ng kahoy. At sa araw na yon, ang dalawang bata, isang Hudyo at isang Pilipino, ay nagkasundo na maglaro at magtulungan, na parang ang mga sugat ng nakaraan ay napawi ng kanilang simpleng pagkakaibigan. Habang ang komunidad sa Marikina ay patuloy na lumalago, hindi maitatanggi ang mga hamon. May mga usap-usapan tungkol sa paparating na digmaan, at ang presensya ng mga Hudyo ay naging sanhi ng mga tanong mula sa ibang sektor ng lipunan. Isang gabi, habang nakatipon ang pamilya Levinson sa kanilang bagong tahanan, kumatok si Ramon sa kanilang pinto. Pasensya na kung istorbo, sabi niya, pero gusto ko lang kayong kumustahin. Maraming salamat, Ramon, sagot ni Jacob. Hindi namin alam kung paano kayo pasasalamatan sa lahat ng inyong ginawa. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Ramon. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Ngunit sa likod ng katahimikan, ang paparating na gyera ay nagbabanta. Alam ni Quezon na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Patuloy niyang ginawang prioridad ang kaligtasan ng mga Hudyo, kahit na nangangahulugan ito ng mas maraming hamon para sa bansa. Sa isang pulong kasama ang kanyang gabinete, sinabi niya, ang pagtulong sa mga nangangailangan ay hindi natatapos sa pagbigay ng tirahan. Kailangan nating siguraduhin na sila'y ligtas, anuman ang mangyari. At habang ang mundo ay lumalapit sa madilim na anino ng digmaan, ang Pilipinas ay nananatiling liwanag para sa mga Hudyo na tumakas mula sa karahasan. Sa Marikina, ang araw ay nagsisimula sa masiglang galaw ng mga Hudyo at mga Pilipino na sama-samang bumubuo ng kanilang bagong komunidad. Ang mga matatanda ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga tahanan, samantalang ang mga bata ay naglalaro sa maliliit na hardin. Sa kabila ng kanilang pinagdaan ng hirap, unti-unting bumabalik ang sigla ng mga refugee. Isang umaga, si Jacob Levinson ay nakaupo sa lilim ng isang puno habang hawak ang ilang piraso ng papel. Ano ang ginagawa mo, Papa? Tanong ni Miriam, na may hawak pa ring laruang ibon na naging simbolo ng kanilang pag-asa. Gumagawa ako ng plano para magturo ng Ingles sa mga Pilipino, sagot ni Jacob.
Kung may maituturong bago, may pag-asa sa hinaharap. Papa, sabi ni Miriam. Sa tingin mo ba masaya na tayo dito? Tumingin si Jacob sa kanyang anak. Hindi pa ganap, anak. Pero ang mahalaga, ligtas tayo. Ang buhay sa Marikina ay tila muling bumabalik sa normal, ngunit ang balita mula sa labas ng Pilipinas ay hindi maikakailang nagdadala ng tensyon. Ang mga pahayagan ay puno ng ulat tungkol sa lumalakas na kapangyarihan ng Japan sa Pasipiko. Habang nakikinig si Jacob sa radyo ng balita, si Ruth ay nagtanong, ano ang ibig sabihin nito, Jacob? May kinalaman ba ito sa atin? Hindi ko alam, sagot ni Jacob. Ngunit dapat tayong maghanda sa lahat ng posibilidad. Sa Malacanang, si Pangulong Quezon ay patuloy na nakikipagbuno sa mga hamon ng sitwasyon. Sa isang pulong kasama ang kanyang mga opisyal, sinabi niya, ang ating bansa ay humarap na sa maraming pagsubok, ngunit ang digmaan ay magiging pinakamalaking hamon sa ating panahon. Kailangan nating maghanda, hindi lamang para sa ating mga mamamayan, kundi para rin sa mga Hudyo na ating tinanggap. Isang opisyal ang tumayo at nagtanong, paano natin sila mapoprotektahan kung ang mga Hapones ay sumalakay? Gagawin natin ang lahat, sagot ni Quezon. Ang kanilang kaligtasan ay bahagi ng ating responsibilidad. Hindi natin sila pababayaan. Samantala, sa Marikina, ang mga Hudyo at mga Pilipino ay nagsimulang magtulungan ng higit pa kaysa dati. Ang pagkakaisa sa komunidad ay naging mas matibay sa bawat araw na lumipas. Isang araw, habang nagtatayo ng karagdagang silungan, kinausap ni Ramon, isang karpintero, si Jacob. Jacob, bakit mo gustong magturo dito? Tanong ni Ramon. Dahil ang edukasyon ang tanging bagay na hindi maaaring kunin ng kahit sino mula sa atin, sagot ni Jacob. Nais kong ipasa ang kaalaman bilang tanda ng pasasalamat ko sa inyo. Ngunit ang mga alingaungaw ng digmaan ay nagiging mas malakas. Isang gabi, kumatok si Ramon sa bahay ng pamilya Levinson. Jacob, sabi niya, narinig mo ba ang balita tungkol sa Pearl Harbor? Pearl Harbor, tanong ni Jacob, na puno ng kaba ang mukha. Inatake ito ng Japan. Ang digmaan ay opisyal ng narito. Tahimik na nag-usap si Jacob at si Ruth matapos umalis si Ramon. Ano ang gagawin natin, Jacob? Tanong ni Ruth. Wala tayong magagawa kundi magtiwala, sagot ni Jacob. Ang Pilipinas ang ating kanlungan. Kailangan nating manalig na hindi nila tayo pababayaan. Habang ang bansa ay nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng digmaan, ang mga tao sa Marikina ay nagtulungan upang mapanatili ang kanilang komunidad. Ang mga Pilipino ay nag-ambag ng pagkain at iba pang pangangailangan para sa mga Hudyo. Ang pakiramdam ng pamilya ay nagiging mas malapit na para sa lahat. Isang gabi, habang nagdarasal ang pamilya Levinson, bumulong si Miriam, Mama, ligtas pa rin ba tayo dito? Hinaplos ni Ruth ang buhok ng anak. Anak, hanggat magkasama tayo, ligtas tayo. Habang lumalalim ang digmaan, si Quezon ay nagbigay ng utos na tiyakin ang seguridad ng mga refugee. Sa isang liham sa kanyang mga opisyal, isinulat niya, ang mga Hudyo na ating tinanggap ay simbolo ng ating bansa bilang isang kanlungan ng mga nangangailangan. Hindi natin sila maaaring pabayaan, anuman ang mangyari. Sa Marikina, kahit na ang digmaan ay nagdadala ng takot, ang liwanag ng pagkakaisa at malasakit ay patuloy na nagniningning. Ang mga Hudyo at Pilipino ay naging halimbawa ng pagtutulungan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat araw na lumilipas, pinatutunayan nila na sa kabila ng dilim ng digmaan, mayroong liwanag na nagmumula sa kabutihan ng puso. Sa mga lansangan ng Maynila, ang kaguluhan ay nagiging mas kapansin-pansin. Ang dating tahimik na syudad ay ngayon puno ng balita ng paparating na puwersang Hapons. Ang bawat tao ay abala sa paghahanda sa anumang maaaring mangyari. Sa Marikina, ang komunidad ng mga Hudyo ay nakararamdam na rin ng tensyon. Kahit ligtas ang kanilang kanlungan, hindi maikakaila ang panganib na dala ng digmaan. Si Jacob Levinson, kasama ang kanyang asawang si Ruth at anak na si Miriam, ay tahimik na kumakain ng hapunan nang kumatok si Ramon sa kanilang pinto. Binuksan ito ni Jacob at nakita niya ang kaibigang Pilipino na may seryosong ekspresyon sa mukha. Jacob, sabi ni Ramon, narinig mo ba ang balita? Ang mga Hapons ay nasa Davao na. Hindi magtatagal at maaaring makarating sila dito. Tumayo si Ruth mula sa mesa. Ano ang ibig sabihin nito, Ramon? Delikado na ba kami dito? Hindi pa natin alam, sagot ni Ramon, pero handa kaming tulungan kayo. Kailangan nating magplano.
Sa Malacanang, si Pangulong Quezon ay abala sa pagbibigay ng mga direktiba upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino at ng mga Hudyo sa bansa. Sa kabila ng kanyang sakit na tuberculosis, nanatili siyang determinado sa kanyang misyon. Hindi natin maaaring hayaan na mawala ng proteksyon ang mga Hudyo, sabi ni Quezon sa kanyang gabinete. Ipinangako natin sa kanila na magiging ligtas sila rito. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Ngunit may ilan sa kanyang mga opisyal ang nag-alinlangan. Pangulo, sabi ng isang miyembro ng gabinete, paano natin sila mapapanatili kung ang ating sariling seguridad ay nanganganib? Ang tanong, sagot ni Quezon, ay hindi kung kaya natin. Ang tanong ay kung handa tayong gawin ang tama. Samantala, sa Marikina, ang komunidad ng mga Hudyo at Pilipino ay nagtipon upang pag-usapan ang kanilang gagawin kung dumating ang mga tropang Hapons. Sa isang maliit na silid, si Ramon ang nanguna sa pag-uusap. Kailangan nating gumawa ng plano, sabi niya. Kung sakaling makarating ang mga Hapons, magtatago tayo sa kabubatan. Mayroon akong alam na lugar na ligtas. Paano kami makakatulong? Tanong ni Jacob, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kung may mga kailangang itago, ilalagay natin ito sa ilalim ng lupa, sagot ni Ramon. At kung kinakailangan, gagawa tayo ng mga lihim na daanan papunta sa bundok. Habang abala ang komunidad sa kanilang paghahanda, ang pamilya Levinson ay piniling manatiling positibo. Si Miriam, sa kabila ng kanyang murang edad, ay nagpakita ng lakas ng loob. Habang naglalaro siya kasama si Ramonito, tinanong niya ito, sa tingin mo ba, matatapos din ang gulo? Sagot ni Ramonito, ang digmaan ay laging may katapusan. Pero kailangan nating magtulungan para manatiling ligtas. Sa mga sumunod na araw, dumating ang masamang balita, ang mga Hapons ay pumasok na sa Maynila. Ang tropa ay mabilis na umabot sa iba't ibang bahagi ng Luzon, at ang takot ay mabilis na kumalat. Sa Marikina, si Jacob ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga kagamitan, handa para sa anumang maaaring mangyari. Ruth, sabi niya habang inilalagay ang ilang dokumento sa isang bag, kailangan nating maging handa. Kung kailangang tumakas, dapat mabilis tayong kumilos. Jacob, sagot ni Ruth habang tinutulungan ang kanilang anak na si Miriam. Ngunit saan tayo pupunta? Sa bundok, sagot ni Jacob. Sabi ni Ramon, may ligtas na lugar doon. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya Levinson, isang malakas na katok ang gumising sa kanila. Si Ramon ito, dala ang balita na may paparating na grupo ng Hapon sa kanilang lugar. Jacob, sabi ni Ramon, kailangan nating umalis ngayon. Dalhin niyo ang inyong pamilya. Ako na ang bahala sa iba pang mga Hudyo. Walang pag-aalinlangan, mabilis na inimpake ni na Jacob at Ruth ang kanilang mga gamit. Si Miriam, kahit inaantok, ay mahigpit na hawak ang kanyang laruang ibon. Papa, bulong ni Miriam, ligtas ba talaga tayo? Anak, sagot ni Jacob, hanggat magkasama tayo, may pag-asa. Habang tumatakas ang grupo sa kabubatan, ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagkakaisa ng komunidad ay nagbigay sa kanila ng lakas. Sa gitna ng dilim, si Ramon ay nagbigay ng lakas ng loob sa lahat. Hindi tayo susuko, sabi niya. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Hindi natin sila hahayaang sirain ang ating pagkakaisa. Habang ang mga Hapones ay patuloy na nanalasa, ang mga Hudyo sa Marikina ay nanatiling ligtas sa kanilang taguan. Ngunit alam nilang ang bawat araw ay isang pagsubok. Sa kabila ng lahat, nanatili silang umaasa, patuloy na nagdarasal para sa kaligtasan. Sa gitna ng digmaan, ang mga isla ng Pilipinas ay naging kanlungan ng liwanag para sa mga nawalan ng pag-asa. Habang ang mga tropang Hapones ay patuloy na sumasakop sa bansa, ang mga Hudyo at kanilang Pilipinong tagapagtanggol ay nananatili sa taguan sa kabubatan ng Marikina. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot ay nagiging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi nila hinayaang ito ang magdikta sa kanilang kinabukasan. Isang gabi, habang nagtitipon sa ilalim ng mga puno, si Ramon ay nagbigay ng balita mula sa bayan. Narinig ko mula sa mga tagababa na ang mga Hapones ay naghahanap ng mga Hudyo. Alam nila na nagtatago tayo rito. Tahimik ang lahat, ngunit si Jacob ang unang nagsalita. Kung kailangan naming lumipat, gagawin namin. Hindi kami maaaring magdala ng panganib sa inyo. Hindi, Jacob, sagot ni Ramon, ang kanyang boses ay matatag. Magkakasama tayo. Kung aalis kayo, aalis din kami. Ang inyong laban ay laban namin.
Habang nagtatago ang grupo, ang kanilang araw-araw na buhay ay puno ng pagkakaisa. Ang mga Pilipino ay nagturo sa mga Hudyo kung paano mabuhay sa kabubatan, paghahanap ng pagkain, paggawa ng tirahan, at pagtuklas ng mga lihim na daanan sa bundok. Si Miriam, na nooy nagiging mas matatag sa kabila ng murang edad, ay natutong tumulong sa pagdadala ng pagkain mula sa kalapit na bayan. Isang araw, habang naglalakad si Miriam kasama si Ramonito, tinanong niya ito, "Sa tingin mo ba, matatapos ang lahat ng ito?" Sagot ni Ramonito, ang kanyang tinig ay puno ng tiwala. "Sabi ng tatay ko, ang digmaan ay laging natatapos. Ang mahalaga, manatili tayong buhay at magkasama." Sa kabila ng hirap, patuloy na tumutulong si Pangulong Quezon mula sa malayo. Sa kabila ng kanyang lumalalang sakit, nagpadala siya ng lihim na mensahe sa mga tagapagtanggol ng Marikina. Sa kanyang liham, isinulat niya, "Ang inyong ginawa para sa mga Hudyo ay nagpapakita ng tunay na pagkatao ng ating bansa. Ang kanilang kaligtasan ay simbolo ng ating dangal bilang Pilipino. Ipagpatuloy ninyo ang inyong lakas, dahil sa inyong pagkilos, natutupad natin ang ating tungkulin bilang mga tao ng Diyos." Habang tumatagal ang kanilang pagtatago, ang komunidad ay nagsimulang maghanap ng paraan upang ipagpatuloy ang kanilang normal na buhay. Si Jacob ay nagpasimulang magturo muli sa mga bata, Pilipino man o Hudyo, gamit ang mga simpleng kasangkapan na kanilang nakuha mula sa bayan. Ang edukasyon, sabi ni Jacob sa kanyang mga mag-aaral, ay ang ating kanlungan. Sa kabila ng digmaan, ang kaalaman ang magtatayo ng ating hinaharap. Sa kanyang klase, naroon si Miriam at si Ramonito, magkatabi sa likod. Ang kanilang mga ngiti ay tila nagiging liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa kalagitnaan ng digmaan, isang araw ng Disyembre ay dumating ang balita na ang Allied Forces ay nakarating na sa Leyte, sinisimulan ang pagbawi ng Pilipinas mula sa mga Hapons. Ang pag-asa ay bumalik sa bawat puso ng mga Pilipino at Hudyo na nagtago sa kabubatan. "Jacob," sabi ni Ramon, "hindi magtatagal, magiging malaya na tayo. Ang mga sundalong Amerikano ay papalapit na." Habang ang mga tropa ng Allied Forces ay unti-unting sumulong sa Luzon, naramdaman ng mga tao sa Marikina ang dahan-dahang pagkalapit ng kalayaan. Ngunit ang kaligtasan ay hindi pa ganap. Sa kanilang taguan, ang pamilya Levinson ay nanatili sa kanilang dasal, umaasa na ang digmaan ay magtatapos na ng tuluyan. Isang gabi, habang nakatingala sa bituin, tinanong ni Miriam ang kanyang ama, "Papa, sa tingin mo ba, ang Diyos ay nandito pa rin sa atin?" "Anak," sagot ni Jacob, "ang Diyos ay hindi kailanman umalis. Ang mga tao na tumulong sa atin, tulad nila Ramon at ng kanilang pamilya, ay ang kanyang mga kamay. Siya ang nagdala sa atin dito." Sa pagtatapos ng digmaan, ang Allied Forces ay tuluyang nagtagumpay. Ang mga Hudyo at Pilipino na nagtatago sa kabubatan ng Marikina ay unti-unting bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang digmaan ay nag-iwan ng maraming sugat, ngunit ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay sa kanila ng lakas upang muling bumangon. Sa Marikina, ang komunidad ay nagtipon upang magpasalamat. Ang pamilya Levinson, kasama ang iba pang Hudyo, ay nagbigay-pugay sa kanilang mga tagapagtanggol. "Salamat," sabi ni Jacob kay Ramon, "dahil sa inyo, nabuhay kami. Hindi namin makakalimutan ang inyong kabutihan." "Jacob," sagot ni Ramon, "ang ginawa namin ay ang dapat lang naming gawin. Ang inyong pamilya ay naging bahagi na ng amin." Habang ang mga Levinson ay naghahanda para sa kanilang bagong buhay, muling inalala ni Miriam ang kanyang laruang ibon. "Papa," sabi niya, "pwede ba nating iwan ang ibon na ito kay Ramonito? Para maalala nila kami." Ngumiti si Jacob. "Magandang ideya, anak. Ang ibon na ito ay magiging simbolo ng ating pagkakaibigan." Habang umaalis ang mga Hudyo mula sa Marikina, dala nila ang alaala ng kanilang kaligtasan at pagkakaisa. Sa kabila ng digmaan, natagpuan nila ang kanlungan na ipinangako ng propesya ni Isaias, mga pulo na nagbigay ng pag-asa at pagmamahal sa panahon ng kadiliman. Sa pagtapos ng digmaan, ang mga isla ng Pilipinas ay unti-unting naghilom mula sa mga sugat ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng muling pagbangon, ang alaala ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Pilipino at Hudyo ay nananatili, isang testamento sa kabutihan ng tao sa gitna ng kadiliman. Ang mga nakaligtas na Hudyo, tulad ng pamilya Levinson, ay nagsimulang magplano ng kanilang kinabukasan, ngunit ang kanilang puso ay nanatiling nakatali sa lugar na nagbigay sa kanila ng bagong buhay. "Jacob," tanong ni Ruth isang umaga habang nag-aayos ng kanilang gamit, "talaga bang handa na tayong umalis?"
Parang ang hirap iwanan ang Marikina. Tumigil si Jacob sa pagtiklop ng mga damit at tumingin sa kanyang asawa. Ruth, ang Pilipinas ay naging tahanan natin sa panahon ng ating pinakamadilim na mga araw. Hindi natin sila makakalimutan. Ngunit kailangan din nating magpatuloy at bumuo ng bagong buhay. Mama, sabat ni Miriam habang nilalagay ang laruang ibon sa kanyang bag, babalik ba tayo dito balang araw? Sigurado ako, anak, sagot ni Jacob habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang lugar na ito ay laging magiging bahagi ng ating kwento. Habang naghahanda ang pamilya Levinson para sa kanilang pag-alis, ang buong komunidad ng Marikina ay nagtipon para sa isang huling gabi ng pasasalamat. Ang mga Pilipino at Hudyo ay nagdala ng simpleng pagkain at ang bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga alaala. Sa gitna ng piging, tumayo si Ramon upang magsalita. Jacob, Ruth, Miriam, simula ni Ramon, hindi namin kailanman inakala na magiging ganito kalapit ang ating mga pamilya. Ang inyong presensya dito ay nagpakita sa amin na sa kabila ng mga pagsubok, kaya nating magkaisa. Tumayo rin si Jacob, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Ramon, kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makaliligtas. Ang inyong kabutihan ay palaging mananatili sa aming puso. Isa itong paalala na ang liwanag ng pagkakaisa ay kayang talunin ang pinakamadilim na anino. Sa mga huling araw bago umalis ang pamilya Levinson, muling bumalik si Jacob sa ilog kung saan madalas siyang makipag-usap kay Ramon. Ramon, sabi niya habang tinatanaw ang daloy ng tubig, sa palagay mo ba, maiintindihan ng iba ang ginawa natin dito? Jacob, sagot ni Ramon, ang mahalaga ay naintindihan natin ito. Ang ating pagkakaibigan, ang ating pagkakaisa, ay isang bagay na hindi kailanman mabubura ng panahon. Lumapit si Miriam, bitbit ang kanyang laruang ibon. Ramon ito, sabi niya sa anak ni Ramon, gusto kong iwan ito sa iyo. Gawin mong simbolo ng ating pagkakaibigan. Kinuha ni Ramon ito ang ibon, ang kanyang mga matay na mamasa. Salamat, Miriam. Pangangalagaan ko ito. Samantala, sa Maynila, ang balita tungkol sa muling pagbabalik ng Allied Forces sa bansa ay nagbigay ng bagong sigla sa mga Pilipino. Sa kabila ng hirap ng mga nakaraang taon, ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay daan upang muling itayo ang kanilang lipunan. Ang mga sakripisyo ni Pangulong Manuel Quezon, na pumanaw bago matapos ang digmaan, ay hindi nakalimutan. Ang kanyang open door policy para sa mga Hudyo ay kinilala bilang isa sa mga pinakatapat na pagpapakita ng malasakit sa panahon ng kabuluhan. Sa isang pahayag matapos ang digmaan, sinabi ni High Commissioner Paul Msnot, ang ginawa ni Pangulong Quezon para sa mga Hudyo ay isang testamento sa diwa ng mga Pilipino. Ipinakita niya na kahit sa gitna ng kahirapan, may lugar para sa kabutihan. Ang pamilya Levinson ay tumungo sa paliparan, kung saan sila'y maglalakbay patungo sa isang bagong simula. Habang naghihintay sa pila, tiningnan ni Miriam ang paligid. Papa, sabi niya, bakit pakiramdam ko'y parang iwan natin ang isang bahagi ng ating pamilya? Dahil totoo yon, anak, sagot ni Jacob. Ang mga Pilipino ang naging pamilya natin dito. Ngunit kahit saan tayo pumunta, dala natin ang kanilang pagmamahal at kabutihan. Pagdating sa ibang bansa, si Jacob ay naging tagapagsalita para sa mga refugee. Sa bawat panayam, kanyang ibinahagi ang kwento ng Pilipinas at kung paano sila tinanggap ng mga tao rito. Ang Pilipinas, sabi niya sa isang panayam, ay isang maliit na bansa na may malaking puso. Ipinakita nila sa amin na sa kabila ng lahat, ang kabutihan ay maaaring magtagumpay. Ilang taon matapos ang digmaan, nagkaroon ng reunion ang mga nakaligtas na Hudyo at kanilang mga Pilipinong tagapagtanggol sa Marikina. Si Miriam, na ngayon ay dalaga na, ay muling nakita si Ramon ito. Sa ilalim ng puno kung saan sila madalas maglaro, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga alaala. Hawak ko pa rin ang ibon na iniwan mo, sabi ni Ramon ito habang inilalabas ang laruang ibon mula sa isang maliit na kahon. Ito ang nagsilbing paalala ng lahat ng pinagdaanan natin. Ngumiti si Miriam. At ito rin ang nagsisilbing simbolo ng ating pagkakaibigan. Sa gitna ng reunion, itinayo ang isang maliit na monumento sa Marikina bilang paggunita sa pagkakaisa ng mga Pilipino at Hudyo. Nakaukit sa bato ang mga salitang. Sa gitna ng digmaan, nagningning ang liwanag ng pagkakaibigan. Sa alaala ng mga nagkaisa, ito'y naging inspirasyon para sa susunod na henerasyon. Ang monumentong iyon ay naging simbolo ng hindi matitinag na diwa ng pagkakaisa, isang paalala sa lahat ng nakaligtas at sa kanilang mga pamilya kung paano ang kabutihan ay nagtagumpay sa kabila ng kadiliman.
Sa pagtatapos ng kanilang kwento, ang pamilya Levinson ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit ang kanilang puso ay nanatiling konektado sa Pilipinas. Sa bawat pagkakataong may makasalubong silang tanong tungkol sa kanilang karanasan, palagi nilang sinasabi, ang Pilipinas ay hindi lamang isang kanlungan. Ito ay isang tahanan. Ang digmaan ay nagwakas, ngunit ang mga sugat nito ay nanatili sa maraming aspeto ng mundo. Sa Pilipinas, ang mga alaala ng kaguluhan ay naghihilom kasabay ng muling pagbangon ng bansa. Ang kwento ng mga Hudyo na kinupop ng mga Pilipino ay naging bahagi ng kasaysayan, ngunit para sa mga nakaranas nito, ang alaala ay higit pa sa simpleng tala sa mga libro, ito ay naging simbolo ng lakas ng pagkakaisa at kabutihan. Sa Marikina, ang mga dating kanlungan ng mga Hudyo ay nananatiling buo, bagamat wala na roon ang mga refugee. Ang komunidad ay tahimik ngunit puno ng buhay. Ang mga kwentong iniwan ng mga Hudyo ay nagpatuloy sa mga salaysay ng mga Pilipinong tumulong sa kanila. Sa bahay ni Ramon, isang masiglang talakayan ang nagaganap. Si Ramon ito, na ngayon ay dalaga na rin, ay binabasa ang isang liham mula kay Miriam Levinson. Sa sulat, binanggit ni Miriam ang buhay ng kanilang pamilya sa Amerika, at kung paano nila hindi nakakalimutan ang kanilang mga kaibigan sa Pilipinas. Ama, sabi ni Ramon ito habang tinutupi ang sulat, bakit kaya ang mga Levinson ay gustong-gustong bumalik dito? Ramon ito, sagot ni Ramon habang hinahaplos ang kanyang anak, ang Pilipinas ay naging kanlungan nila noong wala silang ibang pupuntahan. Ang pagmamahal na ipinakita natin ay isang bagay na hindi madaling kalimutan. Ngumiti si Ramon ito. Ama, pakiramdam ko ay parang bahagi na rin ako ng kanilang pamilya. Tama ka, sagot ni Ramon. Ang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng digmaan ay isang bagay na hindi mabubura ng panahon. Samantala, sa Amerika, si Miriam ay naghahanda para sa isang panayam tungkol sa kanilang karanasan bilang mga refugee. Sa harap ng isang maliit na salamin, iniayos niya ang kanyang buhok habang kinakausap ang kanyang ama. Papa, sabi niya, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat kong banggitin sa panayam na ito? Tandaan mo, anak, sagot ni Jacob habang nakaupo sa isang sulok, hindi lamang ito tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa mga taong tumulong sa atin, ang mga Pilipino. Sila ang tunay na bayani ng ating kwento. Sa silid na puno ng mga nakikinig, tumayo si Miriam sa entablado. Sa kanyang unang salita, naramdaman agad ng mga tao ang lalim ng kanyang kwento. Ang aming buhay ay halos natapos noong panahon ng Holocaust, simula niya. Ngunit may isang lugar sa silangan, isang bansa na maliit ngunit malaki ang puso, na nagbukas ng kanilang pintuan para sa amin, ang Pilipinas. Habang siya'y nagkukwento tungkol sa Marikina, sa mga taong tumulong sa kanilang pamilya, at sa pagkakaibigang nabuo sa gitna ng digmaan, maraming tao ang naluha. Isa sa mga nakikinig ay lumapit matapos ang panayam. Miriam, sabi ng matanda, hindi ko alam na may ganitong kwento tungkol sa Pilipinas. Dapat mas marami pang tao ang makaalam nito. Ngumiti si Miriam. Tama ka. Ito ay isang kwento ng pag-asa na kailangang marinig ng mundo. Sa Marikina, si Ramon ay nagtipon ng mga matatanda at kabataan upang muling buhayin ang kwento ng kanilang bayan. Habang nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno, nagsimula siyang magsalaysay. Alam niyo ba, sabi niya, ang lugar na ito ay minsang naging tahanan ng mga Hudyo. Sila'y tumakas mula sa kabuluhan sa Europa at dito nila natagpuan ang kanilang kanlungan. Habang nakikinig ang mga tao, nagsimulang bumuo ng ideya ang isa sa mga kabataan. Ramon, tanong niya, bakit hindi tayo magtayo ng isang maliit na museo tungkol dito? Para malaman ng susunod na henerasyon ang kanilang kwento. Napaisip si Ramon. Magandang ideya yon. Ang ating kasaysayan ay hindi dapat makalimutan. Ito ang ating yaman. Habang ang ideya ng museo ay nabuo, nagpadala si Ramon ng liham kay Miriam, humihingi ng mga alaala mula sa kanilang panahon sa Marikina. Ang tugon ni Miriam ay puno ng emosyon. Ramon, isinulat niya, masaya akong marinig na nais niyong ipagpatuloy ang kwento ng ating pagkakaibigan. Magpapadala ako ng lahat ng bagay na maaaring makatulong. Sa loob ng ilang buwan, ang museo ay nabuo. Naglalaman ito ng mga litrato ng pamilya Levinson, mga kwento ng kanilang pakikipagsapalaran, at isang replika ng laruang ibon na iniwan ni Miriam kay Ramon ito. Sa araw ng pagbubukas, maraming tao ang dumalo. Habang binabasa ang mga kwento, ang bawat isa ay nakaramdam ng pagmamalaki sa kanilang bayan. Hindi ko akalain na ganito kahalaga ang ginawa ng Marikina, sabi ng isang matandang babae.
Nakakatuwang malaman na ang ating maliit na bayan ay naging kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Habang tumatagal, ang kwento ng Pilipinas bilang kanlungan ng mga Hudyo ay unti-unting kumalat sa buong mundo. Ang mga dokumentaryo, artikulo, at libro ay nagsimulang tumalakay sa kanilang kabayanihan. Sa bawat kwento, ang pangalan ni Pangulong Manuel Quezon ay binibigyang pugay bilang isa sa mga leader na nagkaroon ng lakas ng loob na tumindig para sa tama. Sa Jerusalem, isang pader sa Yad Vashem Holocaust Memorial ang isinama ang pangalan ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang tumulong sa mga Hudyo sa panahon ng Holocaust. Sa ilalim ng pangalan nito, nakasulat ang mga salitang, sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulo sa silangan ay naging liwanag ng pag-asa. Samantala, sa Marikina, ang museo ay patuloy na naging sentro ng kwento ng pagkakaisa. Ang mga kabataan, tulad ni Ramonito, ay ginawang misyon ang pagbahagi ng kasaysayan sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Isang araw, habang naglalakad si Ramonito sa tabi ng ilog, naisip niya ang sinabi ni Miriam bago sila umalis. Ang Pilipinas ay hindi lamang naging kanlungan namin. Ito ay naging aming tahanan. Tumingin siya sa kalangitan, hawak ang laruang ibon. Tama ka, Miriam, sabi niya sa sarili. Ang inyong kwento ay kwento rin namin. Sa paglipas ng mga taon matapos ang digmaan, ang mundo ay unti-unting bumalik sa kaayusan. Ngunit para sa mga nakaligtas sa kaguluhan, ang mga alaala ng kanilang pinagdaanan ay nanatiling buhay sa kanilang isipan. Ang kwento ng mga Hudyo sa Pilipinas ay hindi lamang kwento ng pagsubok kundi ng pagkakaisa, pag-asa, at kabutihan ng tao sa harap ng matinding hirap. Ang pamilya Levinson ay nagtayo ng bagong buhay sa Amerika. Bagamat malayo na sila sa Marikina, hindi kailanman nawala ang espesyal na ugnayan nila sa kanilang naging kanlungan sa Pilipinas. Si Jacob Levinson, sa kanyang pagtanda, ay naging masigasig na tagapagsalaysay ng kanilang karanasan. Sa bawat pagkakataon, ibinabahagi niya ang kwento ng mga Pilipino na nagbukas ng kanilang tahanan sa gitna ng digmaan. Isang araw, habang nakaupo si Jacob sa tabi ng kanyang asawa, hawak ang isang lumang litrato ng kanilang pamilya kasama si Ramon, sinabi niya, Ruth, kailangang malaman ng mundo ang tungkol sa kanila. Hindi lang tayo ang nakaligtas dahil sa kanila, sila rin ay nagpakita ng kahulugan ng tunay na pagkakaisa. Jacob, sagot ni Ruth habang hinahaplos ang kamay ng asawa, hindi nila ginawa iyon para makilala. Ginawa nila iyon dahil alam nilang tama. Ngunit kailangang malaman ito ng susunod na henerasyon, sagot ni Jacob. Ang kabutihan na kanilang ipinakita ay dapat maging inspirasyon sa iba. Sa kabilang panig ng mundo, sa Marikina, ang dating tahimik na komunidad ay patuloy na nagbabago. Ang mga alaala ng mga Hudyo na kanilang kinukop ay nanatiling buhay sa kwento ng mga matatanda at sa mga lugar na minsan nilang tinirhan. Si Ramon, na ngayon ay mas matanda na, ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay habang kausap ang kanyang anak na si Ramonito. Ama, tanong ni Ramonito, bakit sa tingin mo, hindi palaging nababanggit ang kwento natin sa kasaysayan? Ngumiti si Ramon. Anak, minsan ang pinakamahalagang kwento ay hindi iyong nakasulat sa mga aklat kundi iyong nasa puso ng mga tao. Ngunit panahon na para ipaalam ito sa mundo. Paano natin gagawin yon? Tanong ni Ramonito. Ito ang misyon mo, anak, sagot ni Ramon. Ikaw at ang susunod na henerasyon ang magpapatuloy ng kwento. Sa parehong panahon, si Miriam Levinson, na ngayon ay isang guro sa kasaysayan, ay nagbigay ng talumpati sa harap ng kanyang mga estudyante. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin habang ibinabahagi niya ang kwento ng kanilang pagliligtas sa Pilipinas. Sa panahon ng digmaan, simula ni Miriam, ang aking pamilya ay halos nawalan ng pag-asa. Ngunit sa isang lugar na tinatawag na Pilipinas, natagpuan namin ang aming kanlungan. Ang mga tao roon, bagamat hindi kami kilala, ay nagbukas ng kanilang mga tahanan at puso para sa amin. Habang siya'y nagkukwento, naramdaman ng kanyang mga estudyante ang bigat ng kwento. Ito ang dapat nating matutunan, dagdag niya. Na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang liwanag ng kabutihan ay kayang magmingming. Ang kwento ng mga Hudyo at mga Pilipino ay unti-unting naging mas kilala sa buong mundo. Sa tulong ng mga nakaligtas tulad nina Jacob at Miriam, ang kanilang kwento ay naisapelikula, naisulat sa mga libro, at naging bahagi ng mga talakayan sa akademya. Sa bawat aspeto ng kwento, ang pangalan ni Pangulong Manuel Quezon ay palaging binibigyang pugay bilang isa sa mga leader na nagkaroon ng lakas ng loob na tumindig para sa tama.
Samantala, sa Marikina, si Ramon ay nagtipon ng mga matatanda at kabataan upang itayo ang isang simpleng monumento bilang paggunita sa mga Hudyo na kanilang tinulungan. Sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan madalas mag-usap sina Jacob at Ramon noong panahon ng digmaan, inilagay ang isang marmol na plaka. Nakaukit dito ang mga salitang, "Sa gitna ng dilim, ang pagkakaibigan at kabutihan ang nagbigay liwanag. Ang Pilipinas ay naging kanlungan ng pag-asa." Sa araw ng inaugurasyon ng monumento, si Ramon ay tumayo sa harap ng karamihan. Ang monumento na ito, sabi niya, ay hindi lamang para sa mga Hudyo na ating tinulungan. Ito ay paalala na ang ating pagkakaisa ay kayang magtagumpay sa anumang pagsubok. Habang lumilipas ang mga taon, ang kwento ng Marikina at ng mga Hudyo ay naging bahagi ng kurikulum ng mga paaralan sa Pilipinas. Sa tulong ni Ramon ito, na naging guro rin tulad ni Miriam, ang kwento ay naituro sa mga bagong henerasyon. Sa bawat klase, ibinabahagi niya ang mga alaala ng kanyang ama at ng mga Hudyo na naging bahagi ng kanilang komunidad. Ang kwento na ito, sabi ni Ramon ito sa kanyang mga mag-aaral, ay hindi lamang tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa kabutihan ng tao, ang kakayahan nating magkaisa sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat taon, nagkakaroon ng paggunita sa Marikina kung saan nagtitipon ang mga Hudyo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo upang pasalamatan ang kanilang naging kanlungan. Si Miriam, na ngayon ay may sarili ng pamilya, ay bumalik sa Marikina upang makilahok sa pagdiriwang. Sa kanyang pagbabalik, muling nagkita sina Miriam at Ramon ito. "Miriam," sabi ni Ramon ito habang hawak ang laruang ibon na iniwan niya, "hindi ko kailanman kinalimutan ang ibon na ito." Ngumiti si Miriam. "At hindi rin namin kinalimutan ang kabutihan nyo. Ang inyong pamilya ang naging dahilan kung bakit kami buhay ngayon." Ang kwento ng Pilipinas at ng mga Hudyo ay nagpatuloy bilang inspirasyon sa buong mundo. Sa Jerusalem, isang bahagi ng Yad Vashem Holocaust Memorial ay nakatuon sa mga bansang tumulong sa mga Hudyo. Sa ilalim ng pangalan ng Pilipinas, nakasulat ang mga salitang, "Sa gitna ng kadiliman, ang Pilipinas ay naging liwanag ng pag-asa. Isang bansang maliit ngunit malaki ang puso." Ang pagkilalang ito ay nagbigay inspirasyon sa marami na tumindig para sa tama, kahit sa gitna ng pinakamahirap na pagsubok. Sa pagtatapos ng kabanata ng kanilang buhay, ang pamilya Levinson at ang mga Pilipinong tumulong sa kanila ay nagpatuloy sa kanilang misyon na ibahagi ang kanilang kwento. Sa bawat panibagong henerasyon, ang kwento ng pagkakaisa at pag-asa ay nananatiling buhay, isang paalala na ang kabutihan ay laging nagtatagumpay. Lumipas ang mga dekada mula noong mga madilim na araw ng digmaan, ngunit kailanman ay hindi nawala sa isipan ng mga Hudyo ang alaala ng kanlungang natagpuan nila sa Pilipinas. Para sa mga Levinson, ang bawat taon na dumaan ay naging isang paalala ng kabutihan ng mga tao na nagligtas sa kanila sa panahong halos mawalan na sila ng pag-asa. Sa Israel, si Miriam, na ngayon ay isa ng lola, ay nakaupo sa ilalim ng puno ng oliba sa kanilang hardin. Sa tabi niya ay ang kanyang apong si Eli, isang batang puno ng kuryosidad. "Lola," tanong ni Eli, "totoo ba na may lugar sa mundo kung saan kayo tinanggap kahit hindi kayo kilala?" Ngumiti si Miriam, ang kanyang mga mata ay napuno ng alaala. "Eli, ang lugar na iyon ay tinatawag na Pilipinas. Sa panahon ng digmaan, noong ang mundo ay tumalikod sa amin, sila ang nagbukas ng kanilang puso at tahanan. Ang mga Pilipino ang nagpakita sa amin ng kahulugan ng tunay na pagkakaisa." Habang binabalikan niya ang kanilang kwento, kinuha ni Eli ang lumang laruang ibon na nakatago sa isang kahon. "Lola, ito ba ang laruan mo noong bata ka?" "Eli," sagot ni Miriam, "ang ibon na iyan ay simbolo ng aming pag-asa. Iniwan ko ito sa isang batang Pilipino bilang tanda ng aming pagkakaibigan. Ngunit gumawa ako ng isa pa upang maalala ko ang kanilang kabutihan." Sa Marikina, si Ramon ito, na ngayon ay nasa kanyang senior years na rin, ay nakaupo sa parehong lugar kung saan sila madalas maglaro ni Miriam. Ang laruang ibon na iniwan sa kanya ay nasa kanyang kamay. Sa tuwing titignan niya ito, bumabalik ang lahat ng alaala ng kanilang pagkakaibigan at ng pagkakaisa ng kanilang komunidad. Isang grupo ng mga bata ang lumapit sa kanya. "Lolo Ramon," tanong ng isa, "ano ang kwento ng ibon na yan?" Ngumiti si Ramon ito at itinuro ang maliit na monumento na itinayo sa gitna ng Marikina. "Ito ay kwento ng kabutihan, anak. Noong panahon ng digmaan, may mga Hudyo na pumunta sa ating bayan, nagtatago mula sa panganib. Tayo ang naging kanilang kanlungan.
Ang ibon na ito ay simbolo ng kanilang pasasalamat. Habang nagkukwento si Ramon nito, ang mga bata ay nakinig ng tahimik, puno ng paghanga. Sa kanilang murang edad, natutunan nila ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Sa Pilipinas, Israel, at iba pang bahagi ng mundo, ang kwento ng mga Hudyo at mga Pilipino ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Sa bawat henerasyon, ang kanilang mga alaala ay muling binubuhay sa mga plase, talumpati, at paggunita. Ang Yad Vashem Memorial sa Jerusalem ay naglagay ng espesyal na plaka na nakasulat. Sa gitna ng digmaan, ang mga isla sa silangan ay naging kanlungan ng liwanag. Ang kabutihan ng mga tao ay nagbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng lahat. Habang lumilipas ang panahon, nananatiling buhay ang kwento sa puso ng bawat isa na nakaranas nito. Ang mga Hudyo na nakaligtas, ang kanilang mga anak, at ang mga Pilipinong tumulong sa kanila ay naging patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kabutihan ay laging nagwawagi. Sa ilalim ng parehong langit kung saan minsang nagkaisa ang dalawang komunidad, ang mundo ay muling pinapaalalahanan na ang tunay na liwanag ay matatagpuan sa pagkakaisa, malasakit, at pagmamahal sa kapwa. Ito ang pangako ng bukas, na ang bawat pagkilos ng kabutihan ay may kapangyarihang baguhin ang kasaysayan. Kung nakarating ka hanggang dito at nasubaybayan ang buong kwento, gusto naming malaman. Magkomento ng salitang pag-asa dito sa ibaba para makita namin kung sino ang talagang nanatili hanggang dulo. Mahalaga ang iyong presensya at maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay.